Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Kung naalala nyo po si Lolo Irinyo mga kabayan na nakita natin, nadaanan natin no, na namulot ng kalakal doon sa isang basura mga kabayan na wala pa itong kain. At isa pa po mga kabayan, no, nawala ito sa pamilya, no, at matagal na panahon, 2 decades or 3 decades po mga kabayan na hindi nagkita muli ang pamilya ni Tatay Irinyo at yung kanyang anak. Kaya sa umagang ito, syempre maraming naantig at sabot ating makakaya kung ano yung pwede nating i-surprise sa umagang ito. Kaya tara, samahan niyo po kami. Wow! Nandito po pala si Tatay Irinyo. Hello! Good morning! Sobrang bait nyo naman po. Pati ka na, niwawalisan nyo. Para malinis, madam. Para malinis. Kasi pag walang tubig, syempre, lahat ng basura ay nandiyan. Oo, naipon dito. Nasaan po yung bahay nyo? Ito, tinutulogan ko lang to. Ay, ito na. Wala naman ako sariling bahay. Ay, ito nga pala talaga ang bahay Oo. ni Tatay Irinyo kasi nandito yung stroller. No, ito yung nakita at napansin natin kaagad, no, habang nangangalakas si Tatay Irinyo. Tulak-tulak niya itong stroller, mga kabayan. Ito yung nagsisilbing lagayan ng kanyang mga kalakal para makaipon, makabenta at pambili. No, sa katunayan nga po mga kabayan, nung time na yon na nandoon tayo, Diyos ko po, wala pang kain si Tatay Irinyo. Kailangan pa niya maghalungkat ng mga kalakal sa basurahan, no, para may maibenta at merong pambili ng pagkain. Kumusta kayo, Tatay Irinyo, sa umagang ito? Ganun pa rin. Kumukupas. Ganon pa rin. Wala bang isa sa pamilya nyo na noon nangumusta o nandiyan ka pala nakatira? Wala naman nagpaparamdam sa akin. Tos-tosin eh. Para na ako tinakuha. Naging iba na ako sa kanila. Kaya masasabi ko kung sakali man wala na sila, patawarin na lang sana ako kung ako man ay nagkamali. Dahil di ko naman alam na ganun mangyayari. Naramdaman nyo po, Tatay Irinyo, na parang wala na silang pakialam sa'yo at tinakwil kayo. Talagay ko nga, ganun na nga, kanya-kanya na kami. Kahit man lamang mga kapatid ko, wala. Wala na silang pakialam sa'yo. Sa tagal na ng panahon, Tatay Irinyo, biro nyo po, 30 years na hindi kayo nagkikita. Kaya siguro na parang nasanay na ang bawat isa. O, siguro hinanap din po kayo, Tatay Irinyo. Kailang wala sigurong pagkakataon na makita kayo. Wala silang idea kung saan kayo nakatira. Wala kayong kontak na kahit malang kaanak, isa sa mga kaanak nyo. Kaya siguro nahirapan ang bawat isa sa inyo na makita. Kasi walang komunikasyon. Sana darating ang panahon, no, itong palabas natin, sa pamamagitan natin palabas ay magkaroon ng isa sa mga kaanak nyo na magkaroon man lang ng kumusta o komunikasyon sa inyo, Tatay Irinyo. Kasi malamang yung ibang mga kapatid nyo po ay wala na, or malamang yung mga magulang nyo po ay wala na, pero sigurado yung anak nyo ay buhay pa. At siguradong nag-aantay sa pagbabalik nyo, Tatay Irinyo. So, hindi kayo lumabas, Tatay Irinyo, hindi po kayo lumabas sa araw na ito. Bakit nagpahinga po kayo? O, di ba? Sabi ko po sa inyo, bago tayo naghiwalay, sabi ko sa inyo, kung po pwede, mag-rest muna kayo. Total, nakatanggap kayo ng ayuda, may cash pa, mag-isa lang naman po kayo dito sa bahay. Eh, matagal-tagal po maubos sa inyo yon. Okay, kumusta naman ang pahinga nyo, Tatay Irinyo? Mabuti naman. Yung umano na rin ang katawan ko. Naka-relax. Oo. Siyempre, bukod doon sa naka-relax at nakakain ng maayos sa tamang oras. Kasi may pagkain na. Yun nga lang, sabi nyo kanina ay tinitipid nyo. Kasi pag naubos na naman yon, mahirapan na naman kayo. Tapos nanghuhula kayo, hindi lahat ng basurahan ay tuwing punta nyo doon ay merong kalakal kaagad. Siyempre sa dami na nangangalakal, hindi lang po kayo. Eh paano pag naunahan kayo?
Di ba? Kundi wala na, sobra-sobra na lang ang nasa inyo. Sana dalangin ko makakalakal kayo ng 5 kilong ginto. Ang dami. O napaoy kayo nun Ayaw nyo po nun? Pwede rin ha. Pwede. So ayan po mga kabayan, yung itong bahay po, no, merong ginito ang puso na may-ari, tama? Na nagpapatira dito. Wow, shout out po sa inyo kuya, no? Nandiyan talaga din kayo, isa sa may ginito ang puso na willing magpatira sa mga taong homeless tulad ni Tatay Ireneo na nabigyan nyo ng magandang tirahan. So, syempre, hindi ko na patatagalin mga kabayan. Sa umagang ito, Tatay Ireneo, meron kaming surprise sa inyo para hindi ka na mahirapan at magiging komportable at magiging marami ka pang maikarga doon. May bit-bit kaming surprise sa inyo. Kalayo, pwede nyo nang puntahan. At syempre, hindi na kayo mahihirapan. Bukod pa dyan, para hindi kayo mainitan, meron kayong payong. Sinamahan ko na ng payong. Umulan man, uminit man, wag lang bumagyo. Magiging parachute yan. Ililipat kayo. Ha? Parang nagulat kayo at hindi kayo maniwala sa nakita nyo ngayon, Tatay Ireneo. Maniniwala ako, totoo na yan. Ha? Maniniwala Totoo ako, na? totoo na yan. O ano ngayon ang pakiramdam mo, Tatay Ireneo, na meron kayong ganito na ngayon? Ako'y magpapasalamat din uli sa nagbigay na naman sa akin ng tulong. Wala na ako masasabi. Pati na sa inyo lahat. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po sa minipidal na pinagkaloob natin kay Tatay Ireneo. Okay, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Margie from London, nagpaabot po ng 5,000. And OFW ng Malaysia, nagpaabot po ng 3,000. So nandito yung resibo natin. Yung pedal natin, nandito din, 6,300. Tapos bumili tayo ng payong. So may natira na 1,368 doon sa 8,000. So, syempre, wala tayong barya. Gawin ko ng 1,500. Kasi po mga kabayan, kung bakit pedal yung aking binili. Ito. Kasi ito po yung negosyo o source of income o hanap buhay ni Tatay Ireneo. Kasi kung kahit magbigay ako ng 5 sako dyan, punuin ko ng maraming groceries dyan, mauubos din po yon. So, after nun, wala na. Unlike dito, meron siyang groceries at bigas nung nakaraan binigay natin. Plus itong 1,500, no, na ipit-ipitin niya para meron siyang pambili pag naubos na yung groceries niya. And then mga kabayan, pag naubos na lahat yun, siyempre makapaghanap buhay siya. So ibig kong sabihin, pag meron siyang pedal, kung wala siyang sponsors, kung walang magbibigay sa kanya, hindi siya magugutom. Kasi continuous yung paghanap buhay niya, meron siyang pedal. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay pang sa ganon. Marami pa tayong mapapasaya na tulad nila. Diyos ko mga kabayan, ang layo ng agwat ng mga basurahan. Iikot yan si Tatay. Tulak-tulak yung stroller na napakainit, no? And then hindi pa niya alam pagdating doon kung makakuha siya o hindi. Unlike dito, sasakay na lang siya, malayo ng lakbayan niya, tapos hindi na siya mainitan kasi may payong pa. Kaya maraming salamat po Sa mga nagbigay sa akin, maraming salamat. Hanggang sa Panginoon, Jennifer yung asawa ko. Nanay ko naman, Elena Aragon. Mga kapatid ko naman, Rodolfo Malyon. At iba apelyido nila, iba apelyido ko, Tanyada ko. Kasi mga kapatid ko lang yung sa ina. Hindi sa tunay na ama, sa ina. Kung sakali man nandiyan sila, o meron pa sila, sana makiramdam naman sila sa akin para alam kong gagawin ko. Kung minsan nga habang natutulog ako,
Papanaginipan ko sila. Pero kung magagawa ko, wala naman nagpaparamdam. Eh, yun lang ang maano ko. Kung meron pa sila, sana magparamdam naman. Sabi niyo po. Mensahe ko lang sa anak ko, anak, pilintan niya. Sakali man maalala mo pa ang papa mo, tatay mo, nandito lang ako. Huwag kang mangamba dahil abang nakatayo pa ako, hindi ko rin pababayaan ang sarili ko. Ganon din sana ikaw. Sakali ng ano man ang ano, sabihin mo lang. Yun lang magkalayo tayo. Kahit na anak kita, malayo ka sa akin dahil tinangay ka ng mama mo. Sana kung ano, makiramdam ka naman sa akin para alam kong gagawin ko. Yun lang po masasabi ko. Okay, maraming salamat tatay. Good luck sa bagong pedal nyo. Mag-ingat pa rin po kayo sa daan at huwag nyo pa rin kalimutan mag-rest din. Ipahinga nyo yung katawan nyo, tatay, rin nyo. Okay, bye-bye po!